Ayan, welcome back again guys sa aking munting channel. This is June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong topic, ako po ay nagko-content about or sa mga issue tungkol sa ating ahensya at mga korap na politiko sa ating bansang Pilipinas. Ako po ay humihingi ng inyong suporta, isang subscribes lang po at isang like. Malaking tulong na po ito sa aming mga nag-uumpisang content creator. Thank you so much po. Ito po ang ating topic. Dahilan at katotohanan kung bakit galit na galit itong si Senator Marcoleta kay Senator Ping Lacson. Mga dahilan kung bakit, panoorin po natin ito. Well, anyway, ito pong videos na ito ay kiniklaim ko po originally kay Attorney Enzo Bunyog Recto. Maraming salamat po. Tara, let's watch this. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bakit ba talaga mainit ang dugo sa kanya ni Rodante Marcoleta? Pinaliwanag yan kanina ni Senador Ping Lacson sa press con. Sabi ni Senador Ping Lacson, uminit lang naman daw yan sa kanya si Marcoleta nang matanggal or masibak sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman. Mula nang naalis yan sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman, pinersonal na daw siya eh. Pinersonal na daw siya. Kumbaga, halagang para kay Marcoleta, gustong-gusto niya yung Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship. Kasi syempre, pag Senate Blue Ribbon Committee Chairman sana si Marcoleta, mag-aano sana yan, grandstanding. Yun naman ang hilig ni Marcoleta mag-grandstanding di ba? Ngayon, sabi ni Senador Ping Lacson, pinersonal na siya nang napalitan. Pero saan nagsimula ba na maging kontra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nag-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede namin ma-recruit para pag open na session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. Kaya lang, ito kasing si Marcoleta, mayabang nga mayabang. Neophyte siya, baguhan. And yet, gusto niya, siya na ang humawak ng major committee. Tulad ng Blue Ribbon, major committee yan Actually, sabi nga ng marami, nung naging Blue Ribbon Committee Chairman nga si Marcoleta, nung nagsimula sila, nung kasisimula pa lang nitong 20th Congress na Senate, di ba na ang na-elect na Senate President si Escudero. Tapos ang Senate President pro tempore si Jinggoy, ang Majority Floor Leader si Joel Villanueva. Ang Blue Ribbon Committee Chairman si Marcoleta. Actually, yung pagkakapili sa kanya noon na Blue Ribbon Committee Chairman, medyo napataas na ang kilay ng marami. Bakit Blue Ribbon Committee Chairman kaagad siya? Major committee yan. Pero walang magagawa kasi nga mayabang si Marcoleta. Siyempre, marami sila sa grupo ng Pro Duterte, kapalit ng suporta ng mga Pro Duterte Black kay Chis Escudero, ginawa siyang Blue Ribbon Committee Chairman. Nung mga unang hearings ng Blue Ribbon Committee, talagang mayabang na si Marcoleta, di ba? Nung unang hearing pa lang, akala mo siya. Kaya lang, nung September 8 na hearing, bigla siyang sinibak. Napalitan yung liderato ng Senado. Naging Senate President si Soto, naging Senate President pro tempore si Lacson. Naging Blue Ribbon Committee Chairman na si Lacson. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, yun daw yung dahilan bakit mainit sa kanya Bakit mainit sa kanya nung napalitan? Pero sabi nga ni Senador Ping Lacson, kung talagang gusto niya dyan, sabi ni Senador Ping Lacson, wala naman daw problema sa kanya yan. Kahit alisin daw siya sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya lang, ang problema nga, nasa minorya si Marcoleta Nasa minorya. Kaya
wala naman siyang karapatan na maging Blue Ribbon Committee Chairman. O, tapos may sinabi pa si Marcoleta. Nag-privilege speech pa kasi si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw kasi siya kay Lacson kasi nung dati daw hinahangaan niya ito. Pahanga-hanga daw ito noong nung mga panahon ng PNP chief daw ito. Magaling daw ang mga pinagagawa nito. Pero ngayon daw ibang-iba na, nagbago na si Lacson. Nawala na daw yung paghanga niya. Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Bilib daw sana siya kay Ping Lacson noon. Nung PNP chief ito kasi magaling daw. Tapos ngayon daw biglang nagbago. Nagbago na daw si Senador Ping Lacson. Kaya nawala na daw yung bilib niya. Pero sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi naman ako nagbago. Ang nagbago si Senador Marcoleta. Kasi nawala na siya sa hulog. Sir, sorry hindi ko lang kung gusto niya sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo yung tungkol daw sa sinabi parang inahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam mo, Inalagay kayo sa pedestal. Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanga ako dyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Hindi daw siya ang nagbago, sabi ni Senador Ping Lacson. Ang nagbago daw si Marcoleta kasi nawala na sa hulog si Marcoleta. Matindi yung bira na yan ni Senador Ping Lacson. Hindi sa totoo lang, hindi naman talaga nagbago si Senador Ping Lacson. Ano yan yung kanyang advokasya tungkol sa laban siya sa PDAF, laban siya sa pork barrel, yung budget lagi niyang binubusisi yan. Ganun pa naman ang ginagawa niya ito naman kasing si Marcoleta, baguhan sa Senado, ang yabang na. Gusto niya siya na yung mag-stand out. Gusto niya laging siyang bida. Hindi naman pwedeng ganoon. Sabi nga ng marami, dapat sana nag-ano rin siya, magpakumbaba din siya, nabaguhan siya Kahit naman abogado siya, magpakumbaba siya. Kaya lang wala di ba? Ano yan mga kapunyog, mga kababayan? Yan ang nangyari diyan kay Marcoleta Yung kakulitan niya, yung yabang niya nung nasa kamara, dala-dala niya sa Senado. Kasi nanalo siyang senador lalong naging mayabang. Di ba? Lalong naging mayabang. Pero siyempre, si Senador Ping Lacson, hindi niya naman yan pwedeng ganyan-ganyanin na lang. Hindi yan pwedeng bastusin niya. Tsaka si Senador Ping Lacson, may paninindigan yan. Ang gusto ni Marcoleta, magbaw sa kanya si Lacson. Hindi pwede. Katulad nung isang araw, ang gusto ni Marcoleta, ma-interpellate niya si Senador Ping Lacson. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako magpapa-interpellate, I will not yield. Bakit? Unang-una, hindi nga nila pinirmahan yung report niya nung Blue Ribbon Committee Chairman. Ng Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, gigisahin siya, igigrill siya, i-interpellate siya. Hindi naman sila pumirma sa report. May I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Kaya, kumbaga, wala namang report na naipipresent dahil nga hindi naman pumirma sila Marcoleta. Tapos ngayon, igigrill siya. Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako mag-yield, hindi ako magpapa-interpellate. Nagpakampi ngayon si Marcoleta kay Senate President Soto. Nagpakampi. Mr. Senate President, this is very unusual. This is highly unusual. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that
the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield. Pero sabi naman ni Senate President Soto, hindi ito unusual. Kahit nung panahon, matagal na daw siya sa Senado, yung nagdi-deliver ng privilege speech, may privilege siya kung magpapa-interpellate o hindi. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, her- but it this is her is prerogative. different. And Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Ang in-example ni Senate President Soto, si Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, si Miriam Defensor Santiago nga noon, nag-deliver ng privilege speech, hindi naman na-interpellate. Kaya, tanungin natin si si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, payag ba siyang magpa-interpellate? Kung payag siya, di pwede. Pero hindi natin siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi siya magpapa-interpellate. Yan. Kaya lang, hindi pa rin tumigil si Marcoleta, binastos pa rin si Senador Ping Lacson. Kaya ngayong araw, nag-press con si Senador Ping Lacson. Binira niya na ngayon, in-expose niya na itong si Marcoleta ay may 500 million allocables at pwedeng imbestigahan pa yan. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. When he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan.